Breaking news, Joel Villanueva babaliktad na at lilipat na daw sa kampo ng BBM Senators. Naku po. Grabe itong balitang to. Hindi natin alam kung ito ba ay 100% or ito ba ay bali-balita pa lamang. So mamaya at lilinawin natin yan. At eto, no, 3 relihiyon magsasagawa ng pinakamalaking rally sa kasaysayan ng Pilipinas para tuldukan na ang nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Nako, ito yung isa sa mga kinakaabangan nating lahat, no, na talagang matuldukan na po ang nangyayaring nakawan sa ating gobyerno dahil alam nyo, sa totoo lang sobra ho akong nagagalit dahil at hindi lang ako ang nagagalit kundi buong Pilipinas, buong Pilipino dahil pera ho nating lahat. Ang masama pa ho dito, yung pera natin ay ginagamit ho at pinangbabayad sa ibang mga politiko para lamang gipitin at walang yain etong mga anti-government. Etong mga hindi kayang kontrolin ng administrasyon. Etong mga taong hindi kayang hawakan sa leeg ni Bongbong Marcos Jr. No, yan yung pinakamasakit. At ngayon nga, dahil nga dyan, ay magsasagawa nga daw etong 3 relihiyon ng malawakang rally. No, at pamumunuan daw ng isang relihiyon na ito. Hindi ko alam kung anong relihiyon to, pero aabangan natin yan sa mga susunod na araw. Ang mga bali-balita nga, mga banateros, ay etong relihiyon na to ay kinakausap na ang mga kanilang mga leader sa iba't ibang panig ng Pilipinas para isagawa ang malawakang rally. Ngayon, nung nalaman ng 2 relihiyon na magsasagawa ng malawakang rally itong isang relihiyon na to, ay kaagad naman din silang nagpatawag din ng meeting or ng pagtitipon-tipon na tinawag din ng kanilang mga leader para suportahan itong isang relihiyon na mamumuno dito sa mangyayaring rally na ito. Pero ito po hindi po ito magulong rally. Hindi katulad ng ibang mga rally na napapanood natin, yung rally ng mga makakaliwa na sinasaktan yung mga kapulisan natin. Ito po ay peaceful rally pa rin, no? At siguro kung ganyan kung halimbawang umabot ng mga 10 milyon or higit pa ang tao na makikita sa lansangan, baka baka ito ay mag-ugat na para bumaba sa pwesto yung mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan. So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung about naman po kay Senator Joel Villanueva ay hindi pa ho, mamaya ho natin i-reveal kung ito ba ay 100% na legit or ito ay bali-balita pa lamang. Pero hindi rin din po talaga maitatago sa kaisipan ng bawat Pilipino na maaaring ang bumaliktad etong si Senator Joel Villanueva dahil alam naman na natin na kapag hindi ka sumang-ayon sa kagustuhan ng Administrasyong Marcos, bukas sa makalawa kahit wala kang kaso, magkakakaso ka. Kahit yung kaso mo ay matagal ng binasura, ay kayang-kaya nilang buhayin. Kagaya na lang po halimbawa ng ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang luma, sobrang agnas, sobrang tagal na ho nung kaso na yan na ibinibintang kay Pastor, na basura na ng Korte Suprema yan, pero binuhay pa rin. No, binuhay pa rin dahil nga hindi sumunod si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kagustuhan ni Bongbong Marcos Jr. na sakyan ng SMNI or sakyan niya or suportahan niya ang kawalangyaan na gagawin ni Marcos Jr. sa Pilipinas. So ganyan yung ginagawa ngayon. Katulad ng ginawa kay Senator Jinggoy Estrada, ginagawa kay Senator Bato de la Rosa, at ginagawa sa lahat ng Cayetanos Bloc, Cayetanos Senators, 'di ba?
Oo. So ngayon, kamakailan lang may isang bumaliktad na si Senator Chichi Escudero at ngayon ay may susunod pa nga etong si Senator Joel Villanueva. Yan po ay mamaya ho natin tatalakayin yan kung yan po ay may katotohanan. Pero eto, may babasahin po ako sa inyo na balita. Ayan, may kita nyo dyan sa screen. Dasmariñas boboto muli sa August 29. Itinakda ng Commission on Elections, COMELEC, ang special election sa Dasmariñas, Cavite sa Agosto 29, 2026 upang pumili ng bagong kinatawan sa House of Representatives matapos mabakante ang pwesto ng dating Cavite Port District Representative Kiko Barsaga. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, humingi rin ang COMELEC ng 191 milyong budget para sa pagsasagawa ng halalan. Paldo na naman sila. Sa August 29 muling magpapasya ang mga botante ng Dasmariñas kung sino ang magiging kanilang bagong kinatawan sa Congress. So dito medyo alanganin ho tayo dito. Pwedeng dalawa ang mangyari dito. Unang-una ay pwedeng tawag dito, pwedeng etong magiging botohan. Alam naman ho natin ng COMELEC, minsan sila yung nagdidesisyon kung sino yung gusto nilang ipananalo. Kagaya ng ginawa sa party list na Duterte Youth Party List, di ba? At ginawa dito kay Benny Abante, talo na pero nanalo pa. So kahit magkaroon ng botohan dyan, kung gugustuhin ng COMELEC na hindi or ayaw niya dun sa taong yon, hindi nila maihahalal yan. Yung kay Abante nga panalo yun pero natalo pa, di ba? So useless. Tapos tong pera na to sobrang laki naman uhata ng 191 million na para gastusin sa isang distrito. Kung matatandaan nyo, 150 million ang ginastos ng COMELEC para sa mga balota na ibinasura nila. Tinapon nila sa basuran dahil may mali daw. So doon, iyan pa yung isa pa natin na hinihinging or hanggang ngayon wala pa rin kaliwanagan at hindi man lang napapanagot. Etong si Chairman George Garcia mapatungkol dyan sa 150 million na pagkakamaling paggawa ng balota at ibinasura lang. Sinunog lang daw, sabi nila. Daw sinunog daw. Ewan natin kung totoong sinunog nga ba talaga. So ngayon, ang taong bayan, wala na rin pong masyadong tiwala sa COMELEC kasi paulit-ulit na lang yung nangyari at first time in history of the Philippines na nagkaroon ng overvoting na halos umangat po ng halos 18 million overvote. First time in the history of the election in the Philippines po yan. No, kauna-unahan sa Pilipinas na nangyari na mayroong 18 million overvoting na hanggang ngayon hindi pa rin kayang ipaliwanag ni Chairman George Garcia yan at dapat panagutan niya yan, 'di ba? So siya yung chairman eh. So ngayon kung magkakaroon man ng botohan sa Dasmariñas at gagastusan ng 191 million, may paldo na naman. Malamang sa malamang may paldo na naman diyan kasi nga unang-una nakakapagtaka na halos isang distrito lang gagastos ng 191 million. Bakit to? Hindi to kina-question ng mga mambabatas dyan. Bakit hinahayaan to ng mga mambabatas dyan, di ba? Medyo nakakapagtaka lang. Sobra ho tayo nagtataka na, bakit parang walang imik kayo dito? Laki-laking pera nito. Tapos isang distrito lang. Ang masama pa dito, kahit manalo, halimbawa, yung isang kandidato ay parang malaki ko Barsaga din sa kakulitan or malaki ko Barsaga din kung bumanat sa administrasyon. Tapos yun pa ang nanalo. Baka magulat tayo, hindi na naman yun makapasok or hindi na naman yun ihahalal ng COMELEC. Alam mo, COMELEC, Chairman George Garcia, total pa ilang beses nyo na rin naman tong ginawa. Gawin nyo ganito, wag na magbotohan.
kayo na lang mamili kung sino yung ipapalit nyo kay Kiko Barsaga. Kasi ganun din naman paulit-ulit lang din naman yan. 'Di ba? Paulit-ulit lang din naman yung yung ginagawa nyong pangloloko sa amin. Pero alam ko naman darating yung panahon na talagang sisingilin namin kayo diyan. At ang masaklap diyan walang imik ha. Walang imik yung mga mambabatas, 191 million yan sa isang distrito. Sobrang laki naman yan. 'Di ba? Sobrang laki naman yan. Ano yung balota nila diyan? Gold? Ay, balota diyan, gold, silver, browns, bronze, 'di ba? So grabe ng na naman, paldo na naman si chairman, no? Eto, dito naman tayo sa isang balita. Guanzon nagtataka kung bakit hindi na makita ang post ni Gatchalian tungkol sa 16 boto sa impeachment. Aba, mukhang may nagbura. Nagpahayag ng pagtataka si dating COMELEC COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos umano'y hindi na makita ang isang social media post ni Sen. Sherwin Gatchalian tungkol sa kinakailangang 16 boto upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Ayon kay Guanzon, natuwa ako sa post nito ni Win pero nung binalikan ko ay deleted pala. Bakit po? May nagalit ba? Or nasunog ang plano? Ay nako po. Oo. Sa naturang post, giniit ni Gatchalian na ang two-thirds vote requirement ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon at hindi man naaapektuhan ng anumang sigalot sa liderato ng Senado, ayon kay Win Gatchalian. Dagdag pa niya, the constitutional threshold 16 votes will be faithfully observed. Lumabas ang usapin habang nagpapatuloy ang debate sa Senado kaugnay ng liderato ng kapulungan at sa nalalapit na impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Ang masaklap pa nga dyan sa topic na yan, paano yung impeachment? Magiging dalawa. So, may impeachment sa panig ni Gatchalian, may impeachment sa panig ni Cayetano. Ang masaklap pa dito, baka magulat tayo na i-impeach nila si BP Sara sa 13 or 12 vote lang. Paalala po 16 vote po ang kailangan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung hindi ko sure kung yan ang totoo. Pero baka kasi biglang gawin nila kahit kulang sila para sa kanila impeach na si BP Sara kasi kung matatandaan nyo, nung hinalal nila bilang acting Senate President, si Win Gatchalian ay nagkaroon lamang sila ng 12 vote na hindi ho pwede yun. Kasi si Cayetano po ay binoto po yan ng 13 yung senador. 'Di ba? Kaya naging Senate President po yan. Si Win 12 lang. Kaso ang bilang nila sa isa ay dalawa. 11 plus 1 equals 13. Ganon kalupit, no? Ganon kalupit etong BBM senators. Samantalang, ito pa, may isa pang balita. Sabi ni Senator Robin Padilla, kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa inyo. Wow, yan ang etong tunay na kaibigan. Mariing tumanggi si Senator Robin Padilla na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kinakaroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kahit pa umano'y kung sakaling may alam siya rito. Ito ay naging pahayag ni Padilla ng makapanayam ng media matapos niyang dumalo sa burol ng student athlete na si Rene Baterbonia sa Quezon City. Ang pahayag ay lumabas sa gitna ng patuloy na mga tanong tungkol sa lokasyon ni De La Rosa. Ayan ang tunay na kaibigan. Alam nyo itong si Senator Robin Padilla talaga wag lang to alam nyo, hindi ko to sobrang gustong-gusto ko tong senador na to.
makabayan. Dito mo makikita sa may lalarawan mo yung talagang makabayan. Hindi siya sakop ng mga politiko, hindi siya katulad ng ibang mga politiko. Kaso ang ayaw ko lang dito kay Senator Robin Padilla ay yung palagi niyang sinasabi, bukang bibig niya, na ang kanyang vice presidente ay si Amy Marcos. Yan ang isa sa mga ayaw ko dito kay Senator Robin Padilla. Yung sinasabi niya na ang vice presidente ko si Amy Marcos, ganyan. Yan po yung yung ayaw ko sa kanya na naririnig na sinasabi niya. Pero sa pagiging kaibigan, solid talaga to si Senator Robin Padilla. Parang si parang si Pastor Apollo Kibuloy na kahit gipitin mo, kahit pahirapan mo, basta kaibigan niya, hindi niya ilalaglag yan. Yan dapat ang magkakaibigan. Yung iba kasi dyan porket palang, alam mo yun, yung feeling niyang medyo sikat na siya. Feeling niya na medyo, tawag dito, medyo siya yung sinasangayunan ng iba. Yung kaibigan niya na may utang na loob, na malaki utang na loob niya doon, na hindi siya naman makikilala kung hindi dahil doon sa kaibigan niya ay tinatalo niya na. Madalas pa nga sinisiraan niya pa. Nako. Uso ngayon talaga yan, yung mga bida-bida. Ay, ang daming mga bida-bida. Sa totoo lang, mahirap lang talagang pero pag usapang mga bida-bida, marami talaga yan. Alam niyo, may kakilala akong ganyan tao Alam mo yung tipong tingin niya sa sarili. Tsaka uso naman to. Uuso naman to at nangyayari to sa iba't ibang mga magkakaibigan. Uso naman to na alam mo yun yung tipong halimbawa sa pagiging artista. Yan. Sabay kayong nag-artista tapos yung isa sumikat ng gusto, yung isa napag-iwanan. Na kahit yung napag-iwanan, kung hindi dahil doon, hindi mo makakamtan or hindi mo mararating yung pagiging sikat na artista mo kung hindi dahil sa kanya. Pero ang ginawa mo, mas hinamak, mas siniraan at mas binaon mo pa siya. Kadalasan nangyayari yan. Pero kaya nga, napaka-goods po na merong kaibigan na talagang ilalabang ka hanggang patayan. Yan ang Pastor Apollo Kibuloy, Robin Padilla. Yan. So talagang at ang mabibida ko naman diyan, na kaibigan ko na ganyan ng talagang ganyan ang mindset, ganyan ng paniniwala, ganyan ng halos maiahalin tulad sa kanila. Ito si lang talaga to medyo may pagkakupal din to, pero goods na kaibigan. Ang sarap maging kaibigan, ang hirap maging kaaway. Eto si Banat Bayo, kahit panot yan. Kahit panot yan taong yan, na diyan ko nakita yung kasi sino ba naman ako? Sa totoosin lang, sobrang napahanga din ako ng taong to, si Banat Bay, kasi biruin mo, sino ba naman ako para magustuhan niya? Hindi para jowa, hindi kami mga bayot. Magustuhan niya bilang isa sa part ng Banateros Brothers. So talagang alam mo yun na sobrang ang sarap lang sa pakiramdam na kahit ganito ako, hindi ako kasing talino nilang lahat, pero nandyan pa rin sila para turuan at suportahan ako. At eto pa nga, isa pa ako sa Banateros Brothers, diba? So yan ang solid na magkakaibigan. So yon, malipat naman tayo dito sa ibang balita. Eto, may posibilidad na armadong grupo ang manggulo sa Senado ayon kay Gatchalian. Ipinagtanggol ni Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng work from home arrangement at paghihigpit ng seguridad sa Senado. Iginiit na ginawa ang mga hakbang bilang pag-iingat matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Gatchalian, nakipag-ugnayan na ang Office of the Sergeant at Arms sa National Bureau of Investigation NBI at iba pang intelligence upang beripikahin ang naturang impormasyon. Dagdag pa niya, prioridad ng Senado ang kaligtasan ng mga senador at empleyado. Wow.
habang patuloy na verifika ang impormasyon. Sa gitna ng mga tanong hingil sa dahilan ng heightened security, sinabi ni Gatchalian na may posibilidad na may mga grupong magdudulot ng kaguluhan sa Senado. Wait lang nagtataka lang ako na bakit hindi nga kayo umaksyon nung nanggulo ang NBI dyan sa Senado at nagkaroon pang ng putukan. Tapos ngayon, natapos na yung gulo, may pinapakulo na naman kayo na panibagong gulo. 'Di ba? At may napanaginipan nga ako dyan na ang pasimula ng gulo na yan sa Senado, ang magpapasimula ng gulo na yan sa Senado ay kayo-kayo din. Kayo-kayo din ng mga BBM senator. Tapos ang masaklap pa dito, ibibintang nyo sa 18 Marines at sa Cayetano Blocks. Panaginip lamang yan. Wala naman katotohanan ng isang panaginip, di ba? So yan yung napanaginipan natin. Pero ang galing sa NB, kung sino yung unang nanggulo sa Senado, doon pa kayo nagsusumbong ngayon. Ang lupit. Grabe, kakaiba din talaga. Samantalang eto malupit. Eto ang pinakamalupit na balita. Pangulong Marcos naiyak dahil sa nangyari sa bansa. Aba, inamin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naiyak siya ngayon sa sitwasyon ng bansa. Ayon kasi sa kanya ay hindi niya matanggap na hanggang ngayon ay nakikita niya na nagdurusa at nahihirapan ng kanyang mga pinagsisilbihang mga Pilipino. Tangina talaga. Ay nako. Alam mo kung bakit nahihirapan yung pinagsisilbihan mong Pilipino? Kasi kurap kang puking ina mo. Walang yatong hype na to, nang bubudol ka na namang kupal ka. Ang lakas mong loko nitong taong to, no? Oo, ang lakas mo talaga mambudol. Saan mo nakukuha yung kakapalan ng mukha mo? Ikaw yung presidente. Kung naghihirap ang bansa mo ngayon, dahil sa iyo yun, gago. Hindi naman, eto, katulad na lang, halimbawa, ang bansa, kapag halimbawa ang bansa ay naghihirap dahil sa pandemya, hindi kasalanan ng presidente yon. Walang may kagustuhan nun. No, kung pandemya. Halimbawa, may katulad na, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng pandemya, hindi kasalanan ni Pangulong Duterte yon kasi buong mundo yun 'di ba? Pero kung korupsyon ang sanhi ng pagdurusa ng bawat Pilipino or bawat tao sa sinasakupan mo, kung saang presidente ka, putang ina, ikaw ang may problema doon. Tapos sasabihin mo, naiiyak ka dahil ganyan ang sitwasyon ng pinagsisilbihan mong tao. Ulul ka pala, ikaw presidente, ikaw nga tinuturong mastermind sa nakawan sa flood control, tapos ngayon may paiyak-iyak ka. Tantado. Pasensya na kayo mga banateros, na high blood ako. At dahil nga dyan, sa pagiging walang kwenta mong leader, eto, may video akong ipapanood sa'yo. Talagang signal yan na yung mahina ang leadership. Kasi kung malakas ang leadership, hindi magkakaroon ng ganyang division sa Senate. So, nanggagaling yung leadership na yan sa Malacanang mismo kasi pati sila sumasaw-saw sila dun sa gulo sa Senado kasi may ini-endorse silang tawag dito yung kampo, tapos meron naman silang ayaw sundin ng kampo, yung gano'n. So, imbis na pag-usapin niya, sabihin nila dun sa dalawang kampo, mag-usap kayo, magkaisa kayo, nag-e-endorso siya ng isang kampo. Gusto po ang ating ekonomiya sa ating bansa? Well, lumabas na yung mga inflation tsaka unemployment numbers. Ito yung mga indikasyon na talagang mahina pa rin talaga ang ating ekonomiya. Unang-una yung inflation ay 6.8% pa rin. Napakataas pa rin yan. At saka yung unemployment natin, 4.7% na mas mataas kesa nung isang taon. Pero mas nakakabahala yung underemployment. Yan yung mga mga trabaho naman pero mababa sa minimum wage ang kinikita niya kasi ang trabaho nila hindi naman 8 oras, no. So, yan ay tumaas ng
napakataas niyan, 15.2%, at ang katumbas niyan ay 7.1 million ang mga taong hindi kumikita ng sapat, no? So kung i-add mo yan dun sa 2.1 million na walang trabaho, so mga 11 million ang mga Pilipino na medyo mahirapan talaga ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin. Opo. Underemployed, mas marami, mas tumaas yan, sabi po ninyo. Pero ang trabaho ho ba, nadagdagan ho ba sa ngayon? Pero ang problema, yung underemployed ay tumaas din. Hindi masyadong nadagdagan yung trabaho. Pero yung underemployed, ang tingin ko dito, maraming nakahanap ng trabaho pero contractual. Alam mo yun? Kaya underemployed sila eh. Kasi ang ibig sabihin ng underemployed, kailangan parang gusto nila mas madagdagan yung oras ng trabaho, o kaya magkaroon sila ng dagdag na trabaho, yung second job, no? Or magkaroon ng ibang trabaho na may mas mahabang oras. Yan ang ibig sabihin ng underemployed. So malamang contractual to, or kaya nanghihinay na yung mga yung kumpanya, so binabawasan na yung oras ng trabaho nila. Ang maganda dito kasi kung contractual sila, hindi sila nakakatanggap ng benepisyo ng SSS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig, ganyan, kasi hindi yan naibibigay ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Opo. Paano po yun? Anong magiging implikasyon po nun kung kapag napipilitan po silang tumanggap ng mga trabaho ng mababang sahod din at the same time, ito mga nasa underemployment, ma'am? Mangyayari dyan parang sangkahig santo ka, di ba? Kasi kung mababa pa sa minimum wage yung kinikita nila, ibig sabihin talagang masasagad sila ngayon dahil tumaas nga yung mga presyo ng bilihin. So, kumbaga kung kailangan pa nila ng ibang klaseng panggastos, kunwari kung may magkasakit, o kaya may pangangailangan sa eskwelahan yung mga anak nila, mahirapan silang punuin yun kasi sagad na yan eh. Masasagad talaga sila. Mas halos kapantay na ba natin yung sitwasyon natin ngayon noong nakaraang pandemya? Yung underemployment halos pareho na yung level, no, nung lockdown. So hindi na maganda talaga yung nakikita kong mga numero na lumalabas ngayon. So ang kabuuan nito, yung pinaka-consumer spending ng mga Pilipino, bababa yan. Sa ngayon, yun na lang ang tumataas pagdating sa mga components ng GDP mo, no? Yung household spending na lang ang sumusuporta dyan. Dahil nga mayroon pang pumapasok na OFW remittances. Pero kung ganito, na wala masyadong makuhang disenteng trabaho, no? Hindi naman sa hindi disente, pero kulang sa oras. So ibig sabihin, contractual sila, ganyan. Talagang manghihina kasi yung mga kumpanya, umaasa rin yan sa binibili ng mga households, di ba? So kung mahina yung spending mo, mahina rin ang sales. So mahina ang kikitain ng mga kumpanya. Pag mahina ang kikitain ng kumpanya, mababa ang tax revenues ng gobyerno. So apektado lahat yan eh. So pati yung gobyerno, apektado. Opo. At marami din ho ba, tumataas din ho ba yung bilang ng mga natatanggal sa trabaho? May mga indikasyon ho ba kayong nakikita na yung mga negosyo ay nagtitipid na lang? Or para makatipid ay nagbabawas ng tao at or minsan naman ay nagtatanggal ng kanilang mga empleyado? Dito mo nga makikita sa underemployed yan eh kasi biglang tumaas talaga na 15.2%, no, galing yan sa 13.2. So diyan mo makikita na talagang nanghihina na yung employment sector mo, yung job availability, no. So maaaring yung mga kumpanya nga ay nagtitipid na kaya binabawasan na nila yung oras ng pagtatrabaho. Siguro, imbis na 5 days, baka 3 days o 4 days na lang ang trabaho ng mga arawan na nagsisweldo, no? Tsaka yung mga construction, di ba maraming tumigil na construction dahil dyan sa flood control issue na yan, no? So, maraming dating nagtatrabaho sa construction, ngayon, kung hindi nawalan ng trabaho, maaaring konti na lang yung or less days
konting araw ang tinatrabaho nila. Opo. Kung magpapatuloy po ito, ma'am, itong trend na ganito na bumababa siya sa mga susunod na mga buwan, ano kaya maaring maging epekto naman ito sa antas ng kahirapan ng ating bansa? Yun nga, so patuloy manghihina yung ekonomiya natin. No? So kung ganitong nangyayari, lalo na sa mga kumpanya, dahil sila yung talagang nag-employ no, sa mga tao, sila nagbibigay ng trabaho, mahihirapan talaga. So, kumbaga yung mga negosyante, baka mabawasan pa yan. So, hindi pa yata nare-reflect dito yung mga bagong graduates or mga fresh graduates. O maaaring nandito na, pero ganun nga, contractual yung nakuha nilang trabaho. Kasi yung graduation, Abril, no? So, itong buwan na to, yung dapat na-reflect na yung ano dyan. Pero lalaki pa yan sa Mayo. Kasi siyempre mas maraming papasok sa labor force. Pero kung mahina ang negosyo, mahihirapan sila maghanap ng trabaho. So tignan natin kasi ang Mayo seasonally high din yan no, pagdating sa unemployment. Apo, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, sa nakikita ho ninyo ngayon, sapat ho ba yung mga programa, polisiya o dapat magdagdagan ng gobyerno para po maibsan ito? Ano ba mga dapat gawin ng gobyerno para at least man lang mapababa yung unemployment or underemployment na rate po dito sa ating bansa? Ay nga, di ba ilang beses ko nang sinabi talaga na alam mo ang gobyerno dapat buwasan na nila yung corruption nila at saka yung pamumulitika kasi kailangan mag-focus sila talaga sa pagbibigay ng trabaho. Which means ituloy nila yung mga malalaking proyekto na dapat ituloy sa infrastructure kasi yan ang nagbibigay ng maraming trabaho. So, kaso wala kang naririnig na binibid na projects, no? If ever, tinutuloy lang nila yung mga maintenance, mga repair works. So, dati nang meron yon. Ang kailangan talaga ng Pilipino yung mga bagong proyekto para mabigyan talaga ng trabaho, hindi ayuda. Kasi ang ayuda, panandalian lang yan, 1, 2 buwan, maibsan ang iyong pangangailangan pero hindi pang matagalan. Ang trabaho ay pang matagalan yan. So, ang kailangan talagang gawin ng ating pamahalaan ay magbigay ng trabaho. Ma'am Cora, magandang umaga po. Si Admar po ito. Ma'am, itong nakalipas, natalakay dyan po sa Korte Suprema. Nagkaroon po ng oral arguments dito nga po sa kinikwestiyon o kontrobersyal na 2024 to 2026 budget. Marami pong mga detalye, mga questionableng detalye na nabulgar po dito, no? Sa mga ganito pong usapin na naku-question yung atin pong pambansang budget, makapaghihina po ba ito lalo na sa mga kakayahan po ng ating bansa na makipag-ugnayan sa ibang bansa para magkaroon tayo ng mga tinatawag ng mga foreign assisted projects? Parang sinisigil na yung gobyerno natin na tapusin yung mga proyekto, no? So, ibig sabihin, nababahala na rin yung ibang bansa sa nangyayari. At saka, di ba, last year pa, yung sabi ng South Korea, hindi na sila magpapautang yata. Yun yung nakita ko. So, affected talaga ang hindi lang yung mga bilateral talks, no, or multilateral negotiations, affected rin yung mga foreign investors mismo. Kaya bagsak ang investments. Last year pa, bumagsak na yan ng malaki. So, wala tayong masyadong maasahan na bagong mamumuhunan dito sa Pilipinas. Kaya nga ganyan nanghihina talaga yung labor sector. Yung, so, maraming walang trabaho at maraming may trabaho pero kulang sa oras. Opo, kamakailan lang pumunta sa Japan ang Pangulo at may ipinagmalaki na mga investment pledges. Karaniwan po ba, ma'am? Kailan po nagaganap ang pangako ng isang foreign entity, ibang bansa na maglagak ng puhunan, halimbawa dito po sa Pilipinas? Mga ilang taon po ang aantayin at yung possibility pa, matutuloy ba yan? Ilang porsyento yung matutuloy, ilang porsyento yung hindi matutuloy, ma'am?
Dapat nga, kung nag-pledge ngayon, dapat within the next 6 months, mag-umpisa na yan. Pero marami akong naririnig na napakabagal ng registration, yung mga permits, no? Kasi lalo na kung buong Pilipinas yung gusto nilang cover doon sa kanilang negosyo, kada LGU, kakausapin nila, hingi sila ng permit, iba-ibang polisiya, kada LGU, at yung madalas pa, hiningihan pa sila ng padulas, ano. So, yan ang hindi natin nasisiguro kung talagang matutuloy ang mga proyektong yan or investments na yan kasi depende sa pagbigay ng mga permiso at saka registration sa mga businesses. Maraming na-frustrate na at dati ginamit ko na example nga yung Francisco Motors, no? Sa frustration nila pumunta na sa China. Meron pang iba, marami pa ako naririnig at mga kausap kong mga nagnenegosyo na nahihirapan talaga sila kumuha ng mga permits. Opo, at itong panibago na namang crisis po, lalo na sa mundo ng politika sa bansa, itong sigalot dyan sa Senado, for sure, bad impression din ito sa mata ng mga foreign investors. Talagang signal yan na yung mahina ang leadership. Kasi kung malakas ang leadership, hindi magkakaroon ng ganyang division sa Senate. So, nanggagaling yung leadership na yan sa Malacanang mismo kasi pati sila sumasaw-saw sila dun sa gulo sa Senado kasi may ini-endorse silang tawag dito yung kampo, tapos meron naman silang ayaw sundin ang kampo, yung gano'n. So, imbis na pag-usapin niya, sabihin nila doon sa dalawang kampo, mag-usap kayo, magkaisa kayo, nag-e-endorso siya ng isang kampo. Opo. So, yun ang hindi maganda kasi divisive yung ating gobyerno ngayon. Opo. Ma'am, kung pag-uusapan natin ng ekonomiya sa mga ganitong sitwasyon, alin po yung mas mabilis or makakatulong ng malaki sa atin? Tulong mula outside sa bansa natin, no? Yung ugnayan natin sa ibang mga bansa. Sila po ba yung mga driver sa ating ekonomiya or sa domestic na needed talaga or sadyang meron tayong problema sa loob at labas natin na mga pamamaraan para nga makatulong sa paglago ng ating ekonomiya? Ang main driver talaga is the government kasi sa kanila manggagaling yung mga polisiya para first makabigay ng trabaho, no? Kaya kailangan sila gumawa ng mga proyekto. And second, kailangan ma-restore yung tiwala. Maibalik ang tiwala kasi hanggat walang tiwala ang mga namumuhunan, hindi sila pupunta dito. Paano i-restore yung tiwala? Itigil na nila ang corruption. Kasi yung corruption, yan ang nagiging cause na magduda yung mga namumuhunan, ano? At ikalawa, yung fiscal sector, yung fiscal discipline, kailangan maibalik din yan, ano? Kasi nga, hanggang ngayon, hindi tayo sigurado kung talagang pumupunta sa mga proyekto at sa serbisyo para sa mga tao, yung mga ginagastos. Kaya, laki-laki na ng utang ng gobyerno ngayon, na pumapatak na yan sa 18.5 trillion at tumataas yan ng 1.5 trillion kada taon. Opo. Ma'am, dito naman po sa inflation, bago pa man inilabas yung actual na inflation natin, ito nakalipas na buwan, may pagtaya ang BSP. May forecast sila either mula 7.1 hanggang 7.9 ang kanilang tansya for May 2026. Pero mas mababa po dito sa kanilang forecast ang naging inflation. 6.8 po yung naging inflation. Ano po yung masasabi nyo po ukol dito na hindi nagtugma? Ganito rin po ba yung forecast ninyo na mas mataas sana? Oo, actually, tinitingnan ko nga 8 to 10%. Pero yun nga, kaya medyo nagdududa na rin ako sa mga numero na nilalabas ngayon kasi parang minamasahin ng konti. Kaya palapit na ang zona So, hindi ko alam kung... kasi ang katotohanan, makikita mo naman sa palengke, sa mga supermarkets na tumataas talaga yung presyo. Nang hindi na katumbas nung nakikita mo sa inflation number. In any case, 6.8 is still very high.
Kasi dapat nasa 1.5 to 2% lang ang akyat ng ng presyo ng mga bilihin. Pero yun nga, nagkaroon tayo ng krisis sa langis at saka napabayaan ng gobyerno yung presyo ng langis, no? Kasi hindi nila ma-monitor, tsaka kulang nga sa polisiya para magkaroon tayo ng karagdagang supply ng gasolina. Opo. Ayan, siguro Ma'am Cora, mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan. Alam po natin na sa gitna po tayo ng maraming kontrobersya. Itong Blue Ribbon Committee nga, di ba? Patuloy pong iniimbestigahan nga itong flood control anomaly. Pero hindi pa natin alam kung kailan pa masusundan, gaano kahalaga ito. At sa marami pa na mga issues sa ating bayan, particular na po sa epekto nitong ekonomiya. Kailangan rin talaga bantayan rin natin yung nangyayari sa Blue Ribbon Committee ni Senator Cayetano kasi diyan talaga lumalabas yung mga katotohanan. Kung mapapansin niyo doon sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee meeting ni Tulfo, Senator Tulfo, wala namang nangyari doon sa hearing ngayon. So kasi pinipigilan nga nila na lumabas ang katotohanan. So napaka-importante nun. Bantayan natin yan at humingi tayo ng accountability sa ating gobyerno. Ikalawa, maghanda pa rin tayo kasi may krisis na tayo sa ekonomiya, hindi lang talaga nangihina. Kumbaga may krisis na tayo. Tapos parating na nga itong mga bagyo. So, dadami na naman ang masasalanta ng malalang baha, no? Kasi wala ngang nangyaring mga flood control projects. Imbes ay naging ghost projects at binulsa ng ibang kawatan yung mga dapat na gamitin para sa mga proyektong yun. So, kailangan maghanda tayo kasi dadami pa yung mga sakuna. Nauna na nga itong earthquake, ano? So, hindi rin naasahan yan. At syempre, lindol talaga hindi may naasahan yan. Pero yung mga bagyo, maaasahan natin na dadating at dadating yan. Alam mo, ang gobyerno dapat, buwasan na nila yung corruption nila at saka yung pamumulitika kasi kailangan mag-focus sila talaga sa pagbibigay ng trabaho. Which means, ituloy nila yung mga malalaking proyekto na dapat ituloy sa infrastructure kasi yan ang nagbibigay ng maraming trabaho. So, kaso wala kang naririnig na bidding, na binibid na projects, no? If ever, tinutuloy lang nila yung mga maintenance, mga repair works. So, dati nang meron yon. Ang kailangan talaga ng Pilipino, yung mga bagong proyekto para mabigyan talaga ng trabaho, hindi ayuda. Kasi ang ayuda, panandalian lang yan, 1, 2 buwan, maibsan ang iyong pangangailangan, pero hindi pang matagalan. Ang trabaho ay pang matagalan yan. So, ang kailangan talagang gawin ng ating pamahalaan ay magbigay ng trabaho. Kumusta po ang ating ekonomiya sa ating bansa? Well, lumabas na yung mga inflation tsaka unemployment numbers. Ito yung mga indikasyon na talagang mahina pa rin talaga ang ating ekonomiya. Unang-una yung inflation ay 6.8% pa rin. Napakataas pa rin yan. At saka yung unemployment natin, 4.7% na mas mataas kesa nung isang taon. Pero mas nakakabahala yung underemployment. Yan yung mga mga trabaho naman pero mababa sa minimum wage ang kinikita niya kasi ang trabaho nila hindi naman 8 oras, no. So, yan ay tumaas ng napakataas niyan, 15.2% at ang katumbas niyan ay 7.1 million ang mga taong hindi kumikita ng sapat, no. So, kung i-add mo yan dun sa 2.1 million na walang trabaho, so mga 11 million ang mga Pilipino na medyo mahirapan talaga ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin. Opo, underemployed, mas marami, mas tumaas yan sabi po ninyo. Pero ang trabaho ho ba, nadagdagan ho ba sa ngayon? Pero ang problema, yung underemployed ay tumaas din. Hindi masyadong nadagdagan yung trabaho. Pero yung underemployed, ang tingin ko dito, maraming nakahanap ng trabaho pero contractual. Alam mo yun? Kaya underemployed sila eh. Kasi ang ibig sabihin ng underemployed,
kailangan parang gusto nila mas madagdagan yung oras ng trabaho o kaya magkaroon sila ng dagdag na trabaho, yung second job, no? Or magkaroon ng ibang trabaho na may mas mahabang oras. Yan ang ibig sabihin ng underemployed. So malamang contractual to or kaya nanghihinay na yung yung kumpanya, so binabawasan na yung oras ng trabaho nila. Ang maganda dito kasi kung contractual sila, hindi sila nakakatanggap ng benepisyo ng SSS, PhilHealth, tsaka pag-ibig, ganyan. Kasi hindi yan naibibigay ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Opo. Papaano po yun? Anong magiging implikasyon po nun kung kapag napipilitan po silang tumanggap ng mga trabaho ng mababang sahod din at the same time, ito mga nasa underemployment, ma'am? Ang mangyayari dyan parang sangkahig santo ka, di ba? Kasi kung mababa pa sa minimum wage yung kinikita nila, ibig sabihin talagang masasagad sila ngayon dahil tumaas nga yung mga presyo ng bilihin. So, kumbaga kung kailangan pa nila ng ibang klaseng panggastos, kunwari kung may magkasakit o kaya may pangangailangan sa eskwelahan yung mga anak nila, mahirapan silang punuin yun kasi sagad na yan eh. Masasagad talaga sila. Mas halos kapantay na ba natin yung sitwasyon natin ngayon noong nakaraang pandemya? Yung underemployment halos pareho na yung level nung lockdown. So hindi na maganda talaga yung nakikita kong mga numero na lumalabas ngayon. So ang kabuuan nito, yung pinaka-consumer spending ng mga Pilipino, bababa yan. Sa ngayon, yun na lang ang tumataas pagdating sa mga components ng GDP mo, no? Yung household spending na lang ang sumusuporta dyan. Dahil nga meron pang pumapasok na OFW remittances. Pero kung ganito, na wala masyadong makuhang disenteng trabaho, no? Hindi naman sa hindi disente, pero kulang sa oras. So, ibig sabihin, contractual sila, ganyan. Talagang manghihina kasi yung mga kumpanya, umaasa rin yan sa binibili ng mga households, di ba? So kung mahina yung spending mo, mahina rin ang sales. So mahina ang kikitain ng mga kumpanya. Pag mahina ang kikitain ng kumpanya, mababa ang tax revenues ng gobyerno. So apektado lahat yan eh. So pati yung gobyerno, apektado. Opo. At marami din ho ba, tumataas din ho ba yung bilang ng mga natatanggal sa trabaho? May mga indikasyon ho ba kayong nakikita na yung mga negosyo ay nagtitipid na lang? Or para makatipid ay nagbabawas ng tao at or minsan naman ay nagtatanggal ng kanilang mga empleyado? Di ko mo nga makikita sa underemployed yan eh kasi biglang tumaas talaga na 15.2%, no, galing yan sa 13.2. So diyan mo makikita na talagang nanghihina na yung employment sector mo, yung job availability, no. So maaaring yung mga kumpanya nga ay nagtitipid na kaya binabawasan na nila yung oras ng pagtatrabaho. Siguro, imbis na 5 days, baka 3 days o 4 days na lang ang trabaho ng mga arawan na nagsisweldo, no? Tsaka yung mga construction, di ba maraming tumigil na construction dahil dyan sa flood control issue na yan, no? So, maraming dating nagtatrabaho sa construction, ngayon, kung hindi nawalan ng trabaho, maaaring konti na lang or less days o konting araw ang tinatrabaho nila. Opo. Kung magpapatuloy po ito, ma'am, itong trend na ganito na bumababa siya sa mga susunod na mga buwan, ano kaya maaring maging epekto naman ito sa antas ng kahirapan ng ating bansa? Kaya nga, so patuloy manghihina yung ekonomiya natin. No? So kung ganitong nangyayari, lalo na sa mga kumpanya, dahil sila yung talagang nag-e-employ, no, sa mga tao, sila nagbibigay ng trabaho, mahihirapan talaga. So, kumbaga yung mga negosyante, baka mabawasan pa yan. So, hindi pa yata nare-reflect dito yung mga bagong graduates or mga fresh graduates. So, maaaring nandito na, pero ganun nga, contractual yung nakuha nilang trabaho. Kasi yung graduation, Abril, no?
So, itong buwan na to yung dapat na reflect na yung ano dyan. Pero lalaki pa yan sa Mayo. Kasi syempre mas maraming papasok sa labor force. Pero kung mahina ang negosyo, mahihirapan sila maghanap ng trabaho. So tignan natin kasi ang Mayo seasonally high din yan, no, pagdating sa unemployment. Apo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sa nakikita ho ninyo ngayon, sapat ho ba yung mga programa, polisiya, o dapat magdagdagan ng gobyerno para po maibsan ito? Ano ba mga dapat gawin ng gobyerno para at least man lang mapababa yung unemployment or underemployment na rate po dito sa ating bansa? Ay nga, di ba, ilang beses ko nang sinabi talaga na, alam mo, ang gobyerno dapat buwasan na nila yung corruption nila at saka yung pamumulitika kasi kailangan mag-focus sila talaga sa pagbibigay ng trabaho. Which means, ituloy nila yung mga malalaking proyekto na dapat ituloy sa infrastructure kasi yan ang nagbibigay ng maraming trabaho. So, kaso wala kang naririnig na bidding, na binibid na projects, no? If ever, tinutuloy lang nila yung mga maintenance, mga repair works. So, dati nang meron yon. Ang kailangan talaga ng Pilipino, yung mga bagong proyekto para mabigyan talaga ng trabaho, hindi ayuda. Kasi ang ayuda, panandalian lang yan, 1, 2 buwan, maibsan ang iyong pangangailangan, pero hindi pang matagalan. Ang trabaho ay pang matagalan yan. So, ang kailangan talagang gawin ng ating pamahalaan ay magbigay ng trabaho. O yan, no? Ngayon, yan ang pinakamagandang explanation na bakit may ganito ngayon sa Pilipinas. So Marcos Jr., huwag ka nang umiyak, ha? Oo, hindi mo na kami madadala dyan sa mga paaway-pek mo kasi simula ng 2020 mo, 2022 sa halalan ng presidential, ginawa mo na yan. Ngayon, hindi mo na kami madadaan sa ganyang mga pag-iyak-iyak mong hinayupa ka. Tayo na. Dalang-dala na kami sa mga pambubudol mo na kunwari wala kang alam, lagi kang walang alam sa nangyayari, hindi mo alam ang korupsyon, grabe na, hindi mo alam na nangyari to. Puta na, lagi kang walang alam sa madaling salita, wala kang kwenta. Kaya tama lang yan, nasa video na yan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo? Yun nga po pala, tungkol doon kay Congressman tuloy. Kay Senator Villanueva, Joel Villanueva, lilipat ba siya or hindi? Alam nyo, para sa akin nasa 80% to 50%. 50% na posibilidad na hindi siya lilipat. 70% or 80% na posibilidad na lumipat talaga siya. Dahil alam naman na natin 'di ba? Alam naman na natin kung ano yung ginagawa sa mga hindi sumusunod sa administrasyong Marcos. Malamang sa malamang matutulad etong si Villanueva dito kala Jinggoy Estrada, Senator Bato de la Rosa, kala Pastor Apollo Kibuloy, kay Pangulong Duterte na talagang at sa 18 Brave Marines at kay Congressman Mike Defensor na alam mo yun na gigipitin ka kapag ikaw ay napagtanto nilang hindi nila kayang hawakan sa leg. So talagang ganyan ang mangyayari dyan. No, kaya ako 80% to 50%. 80% may posibilidad na lumipat siya, 50% na may siya ay mananatili sa Cayetanos Block. So sana nga talaga ay mali tayo ng hula, no? Sana ay talagang panindigan niya kagaya ni Senator Jinggoy Estrada na at ni Senator at ng iba pang mga Cayetanos Block na panindigan talaga nila kung ano yung tama. So yung mga banateros, mga kabiyaya, bago nyo lisanin ang vlog na ito, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero